my today's story. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it still. Hello guys! This is the day na pupunta kami ng Manila with Tita Eileen for some reason. And nag-leave muna ako sa work ko para samahan ko siya sa Manila Med. Mga 3 a.m. bumiyahe na kami dyan. And ayun, nandito na kami sa Manila since hindi naman siya traffic. Konti lang yung pick up ng bus. Kaya mabilis lang ang biyahe namin. Siguro mga 9, andyan na kami. So, ayun, nag-video-video muna ako dyan. Since first time ko talaga siyang sumakay sa tren. Akala ko hassle, pero sobrang bilis pala at ang dali. Yun nga lang, ang kinaibahan, kailangan kang magmadali na pumasok at lumabas kasi baka mamaya maiwanan ka. So, dito, nakababa na kami. Minadali talaga namin ni Tita. So, yung pag-video ko, hindi ko alam kung anong klaseng video yan. Basta, nag-video-video lang ako kung ano yung gusto kong video, ganon. Ayun, naglalakad-lakad muna kami dyan. Papunta na kami sa next destination namin, which is the Quiapo. So, ayun, dito na kami sa Quiapo. Naglalakad-lakad muna kami. Pupunta kami sa Quiapo Church. Yan, this is my first time na magpunta sa Quiapo Church. Papasok muna kami dyan sa simbahan. At then, dito si Black Nazarene. Ayan, papasok na kami sa simbahan. And as Roman Catholic, hindi mawawala ang sign of the cross bago pumasok. So, ayun, I was praying na sana mabilis ang recovery ni Tita. Then, after resting for a while, we headed straight to Manila Med dahil dyan kami mag-stay for surgery. I also took some video clips along the way so I could familiarize the location. Ngayon, napadaan kami sa Manila Police Station. Anyways, nakisabay pala kami dyan sa kasamahan sa bahay ng amo nila Tita since dadaanan daw nila yung hospital kaya mas naging mabilis yung biyahe namin. Thank you so much sa driver. Sorry pero nakalimutan ko yung pangalan, and also kay Ate Lorna na nag-guide din sa amin. Super bait po nila. Ayun si Ate Lorna nakaupo sa may front seat, and yung driver nasa, ayun yung driver, yan. Shout out sa'yo, taga Nueva Ecija daw yan. Hihi. Kung mapanood mo yung video ko, like mo na lang, char. After namin bumaba is nagmakto muna kami.
Hello guys. So this is our second day here in Manila Doctor. So 10 a.m. Ibababa na si Tita for raspa. And kakatapos ko lang din maligo. Para just in case na may ipapasa kasi sa akin ng doktor ng tita, ako yung mag-ayos. Basta lahat ng pwedeng ayusin, ako yung mag-ayos. Labay, update ko kayo. Hi. Wala pa si tita. Hindi pa siya tapos. So, pinasok namin dun kanina is 9:20, but until now, hindi pa siya lumalabas sa delivery room. 1 hour na siya. 1 hour na siya para almost. So, pumasok muna ako dito sa room. Hintayin ko na lang ulit. Siguro after 30 minutes or 1 hour. O 30 minutes na lang. Babalik ulit ako sa baba para tingnan siya or kung sino man yung pwede kong makausap doon. Sa delivery room, nandito si Tita. Sana mabilis lang ako. Anong ginagawa? Ano ba to? Hello po. Pupunta tayo ulit sa delivery room sa baba kasi nandun si tita. Sa baba. Hello, time check. Is it already 12? So, wala pa si tita dito sa room. So, kakain muna ako. Okay na. Tita. Bye-bye.
When I was here in Manila, may mga na-realize ako na dapat step by step lang, huwag madaliin ang sarili para umangat agad. Ang importante, alalahanin kung bakit ka bumabangon para sa pamilya, pangarap, sarili mo. Kahit ano yan, yun ang kapit mo kapag napagod ka na. Huwag mo din kalimutan magpahinga, hindi ka robot. Kahit 10 to 15 minutes na pahinga, malaking tulong para hindi ka ma-burnout. Iwasan mong ikumpara ang sarili mo sa iba. May kanya-kanya tayong laban. Focus ka sa sarili mong progress. Accept mo na minsan mahirap talaga. Hindi araw-araw okay. Pero importante, hindi ka sumusuko. Sa totoo lang, hindi mo kailangan maging sobrang lakas araw-araw. Kailangan mo lang hindi tumigil.